Solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa atin pong lahat ng mga pilgrims at devotees na naririto, welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ay nasa ikatlong araw sa taong 2025, January 3. At sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, nagpapakilala ang ating Panginoong Hesus bilang ang Kordero ng Diyos. Nawa, sa ating patuloy na pagdulog sa Kanya'y tanggapin natin si Hesus bilang Kordero na naghain ng Kanyang sariling buhay para sa katubusan ng lahat. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang pagiging kalagayan natin. Gayunman,
alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita at nakakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat siyaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagpunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba, buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang,
sa mga sumasama rin naman po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong lahat na naririto at dumudulog kay Santo Padre Pio at humihiling ng panalangin, magandang umaga po sa inyong lahat. Marapat na bumati pa rin sa inyo ng Happy New Year. Yan, ikatlong araw pa lamang po ng Enero. Sa Ebanghelyo para sa araw na ito, nakita ni San Juan Bautista si Jesus at ito ang kanyang pahayag. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang salitang ito'y maaaring pamilyar para sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Naririnig natin ito sa tuwi-tuwi nang tayo sumisimba at sa ating pagdulog sa banal na misa. Bago tayo tumanggap ng komunyon, ipinapakilala sa atin ang katawan ni Jesus bilang kordero ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ang mga salitang ito'y punong-puno ng kahulugan. Ito'y nagbubukas sa ating mga mata at misyon na si Jesus ay ang ating tagapagligtas. Kaya nga, sa araw na ito, pag nilayan po natin ang mga katagang iyon. Una, si Jesus, ang kordero ng Diyos. Alam na natin yan, no? Pero kung ating babalikan sa lumang tipan, ano nga ba ang kordero? Ano ang gampanin ng kordero o ng tupa? Ang kordero ay isang handog, isang mahalagang instrumento para sa pag-aalay. Para sa mga Hudiyo, no? Nakaugalian nilang magbigay handog. At sa kanilang pagbibigay handog sa Diyos, naniniwala silang nalilinis ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ang mga alay na ito ay pansamantala lamang. Pagkaalay mo, nasunog ang kordero, narinig ng Diyos ang iyong panalangin, nakita niya ang iyong pagtitika-digay, ito'y pansamantala lamang. Maya-maya pa'y pwede ka na uling magkasala. Maya-maya pa'y pwede ka na uling matukso. Maya-maya pa'y pwede ka na ulit mag-isip ng masama laban sa iyong kapwa. Ngunit, sa araw na ito, ipinapakita sa atin na sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, siya ang nagiging tunay na kordero, ang ganap na sakripisyo, nag-aalis ng kasalanan para sa lahat. Kaya tuwing naririnig natin sa misa, ito ang kordero ng Diyos. Tinatawagan ng bawat isa sa atin na tumugon sa biyaya ng kaligtasan na iniaalok sa atin ng ating Panginoong Yesus. Naway patuloy nating makilala ang ating Panginoon bilang kordero ng Diyos. Ikalawa, ang misyon ng paglilinis. Si Jesus ay dumating upang alisin ang kasalanan. Alam natin yan. Yan ang realidad ng Pasko, no? There was incarnation, nagkatawang tao ang anak upang mamatay. Ipinanganak si Jesus para mamatay. As simple as that. Pero parang illogical, no? Pinanganak para mamatay. Pero yun ang tunay. Dumating siya sa daigdig na ito upang linisin ang ating mga kasalanan. Ngunit hindi lamang yung mga panlabas na kilos. Dumating si Jesus upang linisin ang puso ng bawat isa sa atin. Itinuturo niya sa atin ang tunay na pagbabalik loob at ang pagtanggap sa kanyang pag-ibig, ang pagtalikod sa kasalanan, ito ang makapagdadala sa atin sa kaluwalhatian. Nawa, tanggapin natin ang paanyaya ng ating Panginoong Yesus na magbalik loob. Sa tuwi-tuwi nang tayo nangungumpisal, sa tuwi-tuwi nang tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo ba'y bumabalik lang ulit sa dati? Tayo ba'y muling nagkakasala? Tayo mahina bilang tao. We are prone to sin. Kaya nga mayroong concupiscence, so inclination to sin. Nagkakasala tayo ng paulit-ulit bilang tao. Pero ngayon, ang ating Panginoong Yesus, ipinapaalala sa atin, ito ang kanyang misyon, linisin ang ating mga kasalanan. Kaya nawa, tanggapin natin ang paglilinis na ito. Tayo ba'y bukas
sa kanyang paglilinis. Hindi lamang pagpigil sa mga masasamang gawi, masasamang isipin, masasamang sinasabi, kundi matanim ito sa ating mga puso, na ang ating mga puso, ngayong panahon ng Kapaskuhan, sa pagpasok ng bagong taon, malinis, bago. Ikatlo at kahulihan, ang pagpapakilala natin sa kordero. Si Juan Bautista ay naging matapat na tagapagpakilala ng ating Panginoong Hesus. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawagan na magpakilala sa ating Panginoong Hesus sa ibang tao. Sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa, nawa, maaari nating akayin ng iba papalapit sa ating Panginoong Hesus sa ating simpleng pagkilos, pagpulot ng basura, pagmamano, pangungupo, paggalang sa mga nakatatanda, pagtulong sa mga nangangailangan. May nakita kang matandang hirap na hirap tumawid ng kalsada, akayin mo, tulungan mo. May nakita kang taong nadapa, nasugatan, tulungan mo, akayin mo. May nakita kang taong namamalimos at walang makain, tulungan mo. Mga minamahal kong kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoong Hesus na akayin ang ating mga kapwa, papalapit sa ating Panginoong Hesus by giving concrete examples sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa ating simpleng mga pagkilos, naway makita sa atin ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kilalanin natin si Jesus bilang ang kordero ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin ang kanyang biyaya at hayaan natin siyang baguhin ang ating mga puso. Higit sa lahat, magpakatotoo tayo sa ating pananampalataya at maging tagapagpakilala ni Jesus sa buong mundo. Sa ating pakikiisa, sa banal na Eucharistia sa araw na ito, alalahanin natin si Jesus bilang ang kordero. Ang korderong handang ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Naway maipadama natin sa iba ang kanyang mensahe ng pag-ibig at ang kanyang mensahe ng habag. Narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos. Tanggapin natin siya sa ating mga buhay at ipakilala sa iba. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong napagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo na ngayon
upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ay ligaya sa bawat itinang dumating ang parang paso. May pag-asa, ay ligaya, ay liwanag sa araw ng paso. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bukas po, Sabado, ika-4 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos
amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, mga imahe ng aming Panginoong Jesucristo, ng mahal na Birheng Maria, ng mga santo, ni Santo Padre Pio, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alati sa Diyos sa kaitaasan. Alati sa Diyos sa kaitaasan.
Ang lahat po'y inaanyayahan magsibalik sa kanilang mga upuan at tayo po'y magsisimula na sa panalangin sa umaga. Ang lahat po'y magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at Pupurihin ka ng aking bibig. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo pong lahat sa awit. Halina't magdiwang at ating purihin ang Mesiyas ay sinilang sa Belen. Sambahin natin, Hari ng mga anghel. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kayo'y mag-awitan ng may kagalakan. Kayong mga anghel at ang mga banal, at dakilain Diyos na kay taasan. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kami bumabati sa ngayo'y sinilang, kay Kristo Jesus kaluwalhatian. Siya'y naging tao sa anyo ng totoo. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Magsiupo po lahat. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo, sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita, at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa sanktuaryo sa lahat ng dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw.
Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong maawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita. At ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan, ngayoy ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga araw at gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Awitan siya Siya ng ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan, ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Isang munting sanggol ngayon ang sa ati isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Purihin ang Panginoon. O ang Panginoon ay paurihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmamalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang munting sanggol ngayon ang sa ating isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Pagbasa ng salita ng Diyos. Ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David. At sa kanyang paghahari upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katawiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Inihayag ng Panginoon, Alleluia, Alleluia. Inihayag ng Panginoon, Alleluia, Alleluia. Ang kanyang mapangligtas na kapangyarihan. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos na nakaluklok bilang hari at kordero.
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Para noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos na nakaluklok bilang hari at kordero. Pangkalahatang panalangin. Manalangin tayo kay Kristo na siyang niloob ng Ama na magpanibago sa lahat ng bagay. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Anak ng Diyos, kasama ka ng Ama, noon pa mang simula at sa dakdang panahon ay naging tao. Ipagkaloob mo sa amin ang pag-ibig na nararapat sa magkakapatid para sa lahat ng tao. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Naging dukha ka upang kami pagyamanin, ibinaba mo ang iyong sarili upang kami itaas. Sa pamamagitan ng iyong kababaang loob at sa ngayon, makikihati kami sa kadakilaan mo. Gawin kaming matatapat sa lingkod ng iyong ebanghelyo. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Nagdingning ka sa mga nananahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Pagkalooban mo kami ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Bigyan kami ng pusong matuwid at matapat upang makapakinig kami sa iyong salita at gawin itong ganap sa amin sa daigdig para sa iyong ikadarakila. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Manalangin tayo sa pamagitan ng ating mahal na Ina. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Sabay-sabay po nating dasalin ang itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Pangwakas na panalangin. Amang makapangyarihan, tulutan mong ang pagsilang bilang tao ng iyong anak, ang magpalaya sa amin mula sa salang aming bumihag, at akayin kami sa bagong buhay na ganap, sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan,
at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.